that will be pleasing to you. Guide us that we may be able to discuss the matters at hand in a reasonable way and to be willing to give up having our own way. Lord God, grant us the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang pangkaraniwang natatanging pulong ay binubuksan na ng hapag. Ayan. Kayang magiliw, ewas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinagang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng patawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Inaatasan ng ating kalihim na tawagin ang pangalan ng mga kagawad ng Sangguniang Panlunsod na nasatalaan. Para sa unang distrito, kagalang-galang Irma Alfonso Huson, kagalang-galang Niño de la Cruz, kagalang-galang Jesus Pajardo Jr., kagalang-galang Martin Isidro Jr., kagalang-galang Moises Lim, kagalang-galang Eric Ian Nieva. Para sa ikalawang distrito, kagalang-galang Ruben Benaventura, kagalang-galang Rodolfo Laksamana, kagalang-galang Macario Lacson, kagalang-galang Numero Lim,
Kagalang-galang Roma Paula Robles Dalus, kagalang-galang Darwin Sia. Para sa ikatlong distrito, kagalang-galang Terence Salibarbar, kagalang-galang Arlene Mayley Atienza, kagalang-galang Pamela Pugoso Pascual, kagalang-galang Ernesto Isip Jr., kagalang-galang Joanna Maureen Nieto Rodriguez, kagalang-galang Timothy Oliver Sarcal. Para sa ikaapat na distrito, kagalang-galang Cristel Marie Bacani, kagalang-galang Don Juan DJ Bagatsing, kagalang-galang Luisito Chua, kagalang-galang Luisa Marie Lady Quintos Tan, kagalang-galang Science Reyes, kagalang-galang Joel JTB Villanueva. Para sa ikalimang distrito, kagalang-galang Laris Borromeo, kagalang-galang Roberto Espiritu II, kagalang-galang JB Hizon, kagalang-galang Ricardo Boy Isip Jr., kagalang-galang Chari Ortega, kagalang-galang Raimundo Yopanco. Para sa ika-anim na distrito, kagalang-galang Benny Paul Gabante III, kagalang-galang Carlos Castañeda, kagalang-galang Salvador Philip Lacuna, kagalang-galang Elmer Par, kagalang-galang Luis Uy, kagalang-galang Luciano Veloso, ex-officio members, kagalang-galang Leilani Marie Lacuna, at kagalang-galang Daniel Dave Tan. Ginang Tagapangulo, sa ganap na ika-9 at 11 minuto, mayroon po tayong 18 kagalang-galang ng mga konsehal na nagsidalo sa 77 pangkaraniwang pulong. Ayan. Meron na po tayong 18 konsehal na nandito sa ating hapag at dahil po dyan, tayo po ay may kakulangan para sa ating quorum. Wala pa po tayong quorum. Isang minutong pagpapahinga. The Department of Tourism, Culture and Arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula redevelopment, Plaza La Liga Filipina enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz, the only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DTCAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian,
Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacanang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda redevelopment, Carriedo redevelopment, Plaza del Carmen redevelopment, Golden Mosque area redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop redevelopment, Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas, the Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DT-CAM and BioDev propose to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos redevelopment, LRT2 stations beautification, Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila, Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Garden. Councilors, upo na po. Ginoong Kalihim, pakitawag po ang ating mga kagawad para sa pangalawang pagtawag. Konsehal, quiet po. Councilors. Upo po tayo. Sa pagdating po ni Kagalang-Galang Macario Lacson, Kagalang-Galang Darwin Sia at Kagalang-Galang Ernesto Isip Jr. sa ganap na ika-17 minuto, at ni Kagalang-Galang Shari Ortega, sa ganap na ika-17 minuto, meron na po tayong 22 na kagalang-galang ng mga konsehal na dumalo po sa 77 pangkaraniwang pulong. Meron na po tayong 22 konsehal na nandito sa ating hapag. Dahil po dyan, meron na po tayong quorum. Punong Mayorya. Tayo po ay nasa pampitong paksa. Minumungkahi ko po na ipagpaliban ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang regular na sesyon na ginanap noong Hunyo 29, 2023. Minumungkahi ng ating punong mayorya na ipagpaliban ang pagbasa ng katitikan ng nakaraang regular na sesyon na ginanap noong Hunyo 29, 2023. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Minumungkahi ko po na ipagpatibay ang katitikan ng nakaraang regular na sesyon na ginanap noong Hunyo 29, 2023. Minumungkahi ng ating punong mayorya na pagtibayin ng katitikan ng nakaraang regular na sesyon na ginanap noong Hunyo 29, 2023. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Tayo po ay nasa ikawalong paksa. Minumungkahi ko po na basahin ng kalihim ang lahat ng nakasaad sa ikawalong paksa. Ginoong Kalihim, pakibasa po. Para sa unang bilang, a letter of Miss Carmelita Gatchalian requesting to waive the penalty of the transfer tax due on the property covered by PINS 117-03-575-002-008 and 117-03-575-002-008 B0001 under the name of Soriano, Hieronymus Sr. and Felicidad SPS as per basic papers. Minumungkahi ko po na idulog ang unang paksa sa lupon sa mga paraan at pamamaraan.
Minumungkahi ng ating punong mayorya na idulog ang unang paksa sa lupon sa mga paraan at pamamaraan. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Pangalawang bilang, a letter from Attorney Edelberto G. Sandoval, Special Prosecutor, Officer in Charge, Office of the Overall Deputy Ombudsman, Quezon City, relative to the complaint of Punong Barangay Maria Elizabeth B. Dimaya against Barangay Kagawad Mr. Maximo E. Gamboa, both of Barangay 813, Zone 88, District 5, Manila, for appropriate action as per basic papers. Minumungkahi ko po na idulog ang ikalawang paksa sa lupon sa ugnayang pambarangay. Minumungkahi ng ating punong mayorya na idulog ang pangalawang paksa sa lupon sa ugnayang pambarangay. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Tayo po ay nasa ikatlong paksa. Ito po ay nasa ikalawa at huling pagbasa. Ang pamagat ay a resolution granting the application of Susan Street Neighborhood Association to become an accredited NGO of Manila. Ang paunahing maiakda, kagalang-galang, Attorney Cristel Marie C. Bacani. Ang lupon sa mga kooperatiba, organisasyong di pampamahalaan at organisasyon ng mga tao ay nagbigay na po ng kanilang ulat. Minumungkahi ko po na ipagpatibay ang ulat ng nasabing lupon. Minumungkahi ng ating punong mayorya na pagtibayin ang ulat ng lupon sa mga kooperatiba, organisasyon di pampamahalaan at organisasyon ng mga tao. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Kilalanin po natin ang pangunahing mayakda, kagalang-galang, Attorney Cristel Marie C. Bacani. Kinikilala ng hapag, kagalang-galang Cristel Bacani. Thank you, Your Honor. This is a resolution. Minumungkahi po natin ang kagalang-galang na Attorney Cristel Marie C. Bacani na magsalita po ng purong Tagalog dahil ngayong buwan ay buwan ng wika. Pag hindi po nagtagalog, hindi po pwede magsalita. Kagalang-galang Cristel Bacani. Maraming salamat, kagalang-galang na Jong at Acting Vice Mayor. Ito ay Tagalog. So, meron po akong resolution dito para mapagbigyan ng aplikasyon ang Susan Street Neighborhood Association para maging isang accredited non-governmental organization situated sa 811 Susan Street, Sampaloc, Manila. Ito ay nakadaan na po sa committee hearing under the chairman of NGOs, Councilor Boy Isip from the 5th District. At sila ay nagpakita ng mga requirements at nagpasa ng Certificate of Accreditation na galing sa President Commission for the Urban Poor na galing po sa Office of the President. At lahat po ng requirements ay naipasa naman po nila noong nag-committee hearing kami. So sana po hinihingi ko ang tulong ninyo na mabigyan ng accreditation ang humihingi po ng tulong sa atin mula sa Sampaloc para sila ay magkaroon ng standing kapag nagkaroon po ng mga pagpupulong sa city planning, ay meron sila magiging boses sa loob ng konseho, sa loob ng executive at sa mga planning divisions para sila ay magkaroon ng standing. So sana po suportahan natin ang resolusyon na ito. Andiyan ba sila? Ginoong Tagapangulo, minumungkahi ko po na ipagpaliban ang panahon ng talakayan at pag-amyenda. Minumungkahi po ng ating punong mayorya na ipagpaliban ang panahon ng talakayan, debate at pag-aamyenda. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Minumungkahi ko po na aprubahan
ang isang resolution granting the application of Susan Street Neighborhood Association to become an accredited NGO of Manila. Pangunahing may akda, kagalang-galang, na Attorney Cristel Marisi Bacani. Minumungkahi ng ating punong mayorya na aprobahan ang nasabing resolusyon. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Kagalang-galang Chris Bacani. Ay, maraming salamat po sa mga kasamahan ko sa konseho sa pagbibigay ng opportunity dito sa ating neighborhood association na magkaroon ng representation, proper representation para po sa mga pangangailangan nila. At sana maging co-principal author lahat po ng present na nandito ngayon. At yun, maraming salamat. Congratulations po. Yan. Ginoong Kalihim Pakitala po ang bili ng ating kagalang-galang Chris Bacani. Ginang Tagapangulo, meron pa po tayong maraming mga importanteng ordinansa at resolusyon na di nakasaad sa ating agenda. Minumungkahi ko po na ipagpaliban ang mga alituntunin ng ating kapulungan. Minumungkahi ng ating punong mayorya na ipagpaliban ang alituntunin ng ating pulong ngayong araw na to. Meron po bang tumututol? Kung wala, pinagtitibay. Isang minutong pagpapahinga. Ganda ka naman ate, ikaw naman. Face value naman yan. I-lipstick mo pa lang eh. Siya lipstick mo pa lang. Oo naman. Iba pa din ang may pinagsamahan. Ayan, isang mapagpalang araw po ng Sabado sa lahat. Kay Mayora Hani Lacuna at sa pangunguna po ng ating napakasipag na Vice Mayor Yul Serbo. Kasama po si Congressman Ernix, ang ating po mga konsehal ng Maynila, Distrito 1. Kami po, sa ngalan po ng Barangay 51 ay taos-pusong nagpapasalamat sa handog niya sa mga batang Maynila at itinaon pa po sa Pangulo, ang una po nating konting katahimikan po mga kasama. Ang una po nating resolution ay isang resolution expressing
the Sangguniang Panlungsod ng Maynila's condolences on the passing of the Honorable Maria Susana Tuts Ople, the very first Secretary of the Department of Migrant Workers. Pangunahing may akda kagalang-galang na Nino M. de la Cruz. Minumungkahi ko po na talakayin sa hapag ang nasabing resolusyon. Meron pong mungkahi ang ating punong mayorya na talakayin po ang nasabing resolusyon ngayong umaga. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Minumungkahi ko po na basahin po ng ating kalihim ang nakasaad sa nasabing resolusyon. Ginoong kalihim, pakibasa po. Whereas Maria Susana Vasquez Ople, fondly known to the public as Tuts, was born on February 9, 1962, the youngest of the 7 children of Susana Vasquez and the late great public servant, former Senator, Chief Diplomat, and longtime Labor Minister Blas Fajardo Ople. Whereas Secretary Oples first entered government service as Chief of Staff to her father during his stint as a Senator from 1992 to 2002, and later as Secretary of Foreign Affairs from 2002 until his death in 2003. Whereas Secretary Ople was appointed as Undersecretary of the Department of Labor and Employment in 2004 and tried venturing into politics in the 2010 and 2016 elections, but failed her bid in the senatorial race. Whereas Secretary Ople founded the Blas F. Ople Policy Center and Training Institute in 2004, an internationally renowned nonprofit organization which aims to advocate migrant workers' rights, especially to the welfare and protection of overseas Filipino workers. Whereas Secretary Ople was recognized by the U.S. Department of State as one of the heroes acting to end modern slavery, a distinction honoring selected individuals from the government and the private sector who have devoted their lives to fight against human trafficking and for their tireless efforts, despite resistance, opposition, and threats to protect victims, punish offenders, and raise awareness of ongoing criminal practices in their countries and abroad. Whereas Secretary Ople also utilized the power of media in promoting the rights and welfare of OFWs to Filipino at home and abroad as a newspaper columnist and anchor of the notable Bantay OFW AM radio program since 2011, whereas Secretary Ople officially became the very first secretary of the newly established Department of Migrant Workers, or DMW, under the Congress confirmation to her appointment by the President of the Philippines in 2022 and lauded as the perfect person for the job of being the agency's first head. Whereas Secretary Ople took the helm of modernizing the state's policies on migrant workers' affairs, strengthening more partnerships, and acting firmly in addressing issues concerning the welfare of overseas Filipino workers as she effectively consolidated existing government infrastructure and machinery to create a robust foundation for the DMW. Whereas Secretary Ople passed away on August 22, 2023, leaving an indelible legacy in the history of migrant workers' rights advocacy in the Philippines, worthy of recognition not just by the government, but by generations of OFWs and their families, whom she protected and fought for through her private sector affiliation and government positions. Whereas as the capital city of the Republic of the Philippines, the City of Manila hereby recognizes the life and contributions of Secretary Ople in making the lives of Filipino migrant workers safer wherever they live and work away from home. Now therefore be it resolved to express the Sangguniang Panlungsod ng Maynila's condolences on the passing of the Honorable Maria Susana Tuts Ople, the very first Secretary of the Department of Migrant Workers, and be it further resolved that copies of this resolution be furnished the Office of DMW Secretary to help transmit the sympathies of the City Government of Manila to the family of the bereaved family of the late Secretary Ople. Bigyan po natin pagkilala ang pangunahing mayakda, kagalang-galang Nino de la Cruz sa unang distrito ng Maynila. Kinikilala po ang kagalang-galang Honorable Nino M. de la Cruz mula sa uno distrito ng Maynila. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Bilang pinuno po ng komite ng migrant workers, ay karapat dapat lamang po na akin pong ipahayag ang
at atin pong pakikiramay sa pagpanaw po ng isang napaka-honorable at masasabi ho nating talagang nagmamahal ho sa ating bayan na si Secretary Susana Toots Ople sa kanyang pagpanaw nito nakaraang Martes. Ito po ay isang simpleng resolution pero alam ko po ito po ay malaking bagay po sa kanyang pamilya at sa kanyang mga naulila. Nakakalungkot lamang po, Ginoong Tagapangulo, dahil ang dami hong mga nangyayari ho sa ating mga kababayan na pang-aabuso at nawalan po tayo ng tagapagtanggol po. Kaya ito po ay ninanais ko lamang po na sana po ay suportahan po ako ng aking mga kasamahan dito po sa 12 City Council para ho ipasa ho ang resolution na ito. Salamat po. Maraming salamat. Ginoong Tagapangulo, minumungkahi ko po na buksan ang panahon ng debate at pagtatalakay. Minumungkahi po ng punong mayorya na buksan na po ang panahon ng diskusyon o pagdidebate sa nasabing resolusyon. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Kinikilala ng hapag ang kagalang-galang Konsehal Attorney J.B. Son mula sa Ikalimang Distrito ng Maynila. Apo, maraming salamat po. Si Secretary Toots Ople po, sa totoo lang po, isa po yan sa mga kaibigan po ng aking ina dahil po ang pamilya po namin ay nasa industriya po ng mga OFW. Sa katunayan po, si Secretary Ople po at ang aking ina, kadalasan po nasa magkabilang panig po yan ng kahit anong topic po na may kinalaman sa OFW. Dahil ang ina ko po ay matagal na pong naging private sector representative sa industry po ng migrant workers at si Susan Ople naman po ang matagal na rin pong nagiging representative para sa mga OFWs. So kung tutuusin po, matagal na po silang magkalaban po kung tutuusin pagdating po sa kanilang trabaho. Pero kitang-kita naman po noon pa na si Susan Ople po talaga ay malaki po ang puso pagdating po sa ating mga OFW. Minana niya po talaga yung pagmamahal po ni Kablas Ople pagdating po sa ating mga OFW. At sila po yung nangarap na magkaroon po ng Department of Migrant Workers at very fitting po talaga na nung nagkaroon na po tayo ng Departamento ng Migrant Workers, isang Ople po na, sa pangalan ni Susan Ople ang naging una nitong secretary. Isa pong napakalaking kawalan po sa Pilipinas ng ang pagkamatay po ni Susan Ople. Me and our family po wishes her family po condolences at sana po supportahan natin ng resolution na ito dahil nakakalungkot po, isa pong tunay na nagmamahal po sa mga OFW ang lumisan na po sa atin ngayon. Yun lang po. Maraming salamat at sana po kung mamarapatin po ng principal author ay masama po ang aking pangalan po bilang isa pong co-principal author din po ng resolution na ito. Thank you very much po. Maraming salamat, Councilor Attorney J.B. Son. Meron pa po bang nais magbigay ng suporta sa nasabing resolusyon? Konsehal Monyo Pangco mula sa Ikalimang Distrito ng Maynila. Opo, Ginoong Tagapangulo, ako din po ay ibibigay ng isang condolences sa pamilya ni Secretary Toots Ople at very close din po yan sa pamilya namin, yung pamilya Ople dahil mga taga Bulacan po kami, sa Malolos ako. At sa panahon pa lang ng kanyang tatay na si Senador Blas Ople, madalas pumunta sa bahay ng lola ko yan dahil ang panahon na yon, ang lola ko ay naging mayor for the longest time sa Malolos, Bulacan. So very close po sila, the whole family. Napakagaling, napakatalino nitong mga to, napakatalino ni Secretary Blas Ople, si Senador, at ganun din po ang kanyang anak na nakakalungkot na malaking bagay dahil talagang pinagtatanggol niya, lalo ng mga OFW, mga migrant workers. At sana magkaroon pa tayo ng maraming Secretary Toots Ople. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Monyo Pangco. Meron pa po bang nais magbigay ng suporta? Kung wala na po, punong mayorya. Minumungkahi ko po, Ginoong Tagapangulo, na isa na po natin ang panahon ng diskusyon at debate.
Meron pong minumungkay ang punong mayorya na isara na po ang panahon ng diskusyon at pagdedebate. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay? Minumungkahi ko po na ipagpaliban ang panahon ng pag-amyenda. Minumungkahi po ng punong mayorya na ipagpaliban na po ang panahon ng pag-aamyenda sa resolusyon. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay? Minumungkahi ko po na ipagpatibay ang isang resolusyon na ang pamagat ay expressing the sangguniang panlungsod ng Maynila's condolences on the passing of the Honorable Maria Susana Tuts Ople, the very first Secretary of the Department of Migrant Workers, Pangunahing Mayakda, Kagalang-galang, Nino M. de la Cruz. Meron pong mungkahi ang punong mayorya na pagtibayin ang nasabing resolusyon. Resolution expressing the sangguniang panlungsod ng Maynila's condolences on the passing of the Honorable Maria Susana Tuts Ople, the very first Secretary of the Department of Migrant Workers. Ang Pangunahing Mayakda, Honorable Nino M. de la Cruz. Meron po bang pumapangalawa sa mungkahi ng punong mayorya? Pinapangalawaan po ni Konsehal Apol Nieto, Konsehal Ian Bansay Nieva, Konsehal Miley Atienza, Konsehal Tol Sarcal, Konsehal Terence Alibarbar, Konsehal Irma Alfonso Huzon, Konsehal Pamela Papugoso Pascual, Konsehal Marjon Isidro, Konsehal Doc Louis Chua, Konsehal JTB Villanueva, Konsehal Laris Borromeo, Konsehal Monyo Pangco, Konsehal Chari Ortega, Konsehal Attorney J.B. Ison, Konsehal Boy Isip, Konsehal Bobby Espiritu, Konsehal Philip Lacuna, Konsehal Lou Biloso, Konsehal Elmer Par. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Muli kinikilala ng APAG sa pangalawang pagkakataon, Honorable Nino M. de la Cruz. Maraming salamat po muli, Ginoong Tagapangulo. Salamat din po sa aking mga kasamahan sa ika-12 konseho ng Maynila. Ninanais ko lamang po, Ginoong Tagapangulo, na maging pangunahing may akda rin po kasama ko si Konsehal J.B. Hison at si Konsehal Raimundo Yupanco. At gayon na rin po ang lahat po ng mga nariritong mga konsehal at ang ating pong presiding officer. Maraming salamat po. Maraming salamat. Konsehal Nino de la Cruz, Ginoong Kalihim, tandaan po ang mga binigkas ng ating Pangunahing Mayakda. Alex. Punong Mayorya. Ang susunod po ay isang ordinansa na ang pamagat ay an ordinance expressly repealing Ordinance Number 7966, otherwise known as an ordinance further amending Section 2-A of Ordinance Numbers 7914, 7928, 7936, 7944 by including therein the tricycle terminal of the Baseco, Divisoria, Intramuros Tricycle Operators Association, Inc., Baseco Toda, in Section 2 of Ordinance Number 7871 as amended by Ordinance Number 7914, 7936, and 7944 by including therein a route measure capacity for Baseco Toda, mga pangunahing mayakda, Kagalang-galang Raimundo R. Yupanco, Kagalang-galang Ricardo Boy A. Isip Jr., Kagalang-galang Chari B. Reyes Ortega, Kagalang-galang Roberto Bobby S. Espiritu II, at Kagalang-galang Attorney J.B. S. Hison. Minumungkahi ko po na aprubahan sa unang pagbasa ang nasabing ordinansa. Your Honor, sandali lang po. Before we proceed po, I need to manifest po na kailangan ko pong ipatanggal po yung aking pangalan po sa co-authorship before we move with the first reading po. Kasi po, Baseco Toda was one of my clients before nung abogado po ako. So, I might violate po the Code of Professional Responsibilities of Lawyers po kung sa first reading pa lang po nakalagay po yung pangalan ko. So, unfortunately po, kailangan ko pong ipatanggal kahit na po I agree with the purpose and the reasoning of this ordinance po. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Attorney J.B. Ison. Ginoong Kalihim, pakitandaan po ang binigkas ni Konsehal Attorney J.B. Ison. Muli po, Ginoong Tagapangulong, minumungkahi ko po na aprubahan sa unang pagbasa ang nasabing ordinansa. Meron minumungkahi ang punong mayorya na aprubahan po ang unang pagbasa ng nasabing resolusyon. Meron po bang tumututol
Kung wala po, pinagtitibay. Ginoong Tagapangulo, 1 minutong pagpapaliban. 1 minutong pagpapahinga. Binubuksan muli ang pagpupulong. Ang susunod po muli ay isang ordinansa expressly repealing Ordinance Number 7966, otherwise known as an ordinance further amending Section 2-A of Ordinance Number 7914, 7928, 7936, and 7944 by including therein the tricycle terminal of the Baseco Divisoria Intramuros Tricycle Operators Association, Inc., Baseco Toda, and Section 2 of Ordinance Number 7871 as amended by Ordinance Number 7914, 7936, and 7944 by including therein a route measure capacity for Baseco Toda, Paunahing May Akda, Kagalang-galang na Raimundo Ariopangco, Kagalang-galang Ricardo Boy A. Isip, Kagalang-galang Chari B. Reyes Ortega, at Kagalang-galang Roberto Bobby S. Espiritu II. Numukahi ko po na talakayin sa hapag para sa ikalawang pagbasa ang nasabing ordinansa. Meron pong minumungkayan po ng mayorya na pag-usapan po ang nasabing ordinansa sa pangalawang pagbasa na may pangunahing may akda, Honorable Raimundo Yupanco, Honorable Ricardo Boy A. Isip Jr., Honorable Chari B. Reyes Ortega, Honorable Roberto Bobby Espiritu. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Bigyan po natin pagkilala ang isa sa pangunahing may akda, Kagalang-galang Raimundo R. Yupanco. Kinikilala ng hapag ang Kagalang-galang Honorable Raimundo R. Yupanco mula sa ikalimang distrito ng Maynila. Maraming salamat, Ginoong Tagapangulo. Pasensya na kayo dahil in English po ang aking explanatory note para sa ordinansan to. On May 17, 2023, the Manila Traffic and Parking Bureau, or MTPB, issued a letter addressed to the Honorable Jesus Tagafardo Jr., Chairman of the Committee on Transportation of the City Council of Manila, regarding the endorsement to the City Council of Manila, the revocation of Baseco Toda, Ordinance Number 7966, where it is stated that the violations of Baseco Toda of the laws and regulations promulgated by the City of Manila, where its dispositive portion states, after thorough investigation with the alleged complaints against Baseco and the examination of the evidences submitted to this office, the undersigned, by virtue of the power granted by Ordinance 8291, otherwise known as the Manila Tri-Wheel Vehicle Ordinance of 2012, giving this office the power to receive, process, commence, investigate, and submit to the Sangguniang Panlunsod the suspension or revocation of franchises or permits, hereby endorses the revocation of the Baseco Toda as a valid Toda existing and operating within the City of Manila, and requests the City Council of Manila to dissolve the same for the benefit of the public. And on August 1, 2023, the City Legal Officer issued a memorandum addressed to Honorable Jesus Tagafardo Jr., Chairman of the Committee of Transportation of the City Council of Manila, regarding the revocation of Baseco Toda's franchise, which dispositive portion states, it is clear the power to grant franchise belongs to the City Council of Manila. It follows that the power to cancel or revoke the same likewise belongs to the City Council. A franchise is a special privilege conferred by a governmental authority and which does not belong to citizens as a matter of common right. If a franchise is found to be in violation of the terms and conditions thereof, the same can be revoked by the City Council. So the Committee of Transportation held committee hearings for the same subject matter on last June 15, 2023 and August 10, 2023, affording Baseco Toda due process. Yun lang po, Your Honor. Maraming salamat, Konsehal Monyo Pangco. Ginoong Tagapangulo, minumungkahi ko po na ipagpaliban ang panahon ng diskusyon at debate. Meron pong mungkahi ang punong mayorya na ipagpaliban po ang diskusyon at pagdidebate sa nasabing ordinansa. Meron po bang tumututol? Kung wala po, pinagtitibay ang motion. Minumungkahi ko po na buksan po natin ang panahon ng pag-amienda.
Minumungkahi po na buksan na po ang panahon ng pag-aamyenda sa nasabing ordinansa. Meron po bang hindi sumasang-ayon? Kung wala po, na-aprobahan ang motion. Your Honor, Ginoong Tagapangulo, sa Section 1, idadagdag lang po natin, Ordinance number 796 is hereby expressed, Ordinance number 7966. An ordinance is hereby repealed and further amending Section 2A of Ordinance number 7914, 7928, 7936, and 7944 by including therein the tricycle terminal of the Baseco, Divisoria, Intramuros Tricycle Operators Association, Inc., Baseco Toda, and Section 2 of the Ordinance number 7871 as amended by Ordinance numbers 7914, 7936, and 7944 by including therein a route measure capacity for Baseco Toda. Yun lang po, Ginoong Tagapangulo. Maraming salamat. Ginoong Tagapangulo, minumungkahi ko po na isara na po natin ang panahon ng pag-aamyenda. Meron po mungkahi na isara na po ang panahon ng pag-aamyenda. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Minumungkahi ko po na aprobahan po natin sa pangalawang pagbasa ang ordinance na ang pamagat ay Ordinance expressly repealing Ordinance number 7966, otherwise known as an ordinance further amending Section 2-A of Ordinance number 7914, 7928, 7936, and 7944 by including therein the tricycle terminal of the Baseco, Divisoria, and Intramuros Tricycle Operators Association, Inc., Baseco, Toda, and Section 2 of Ordinance number 7871 as amended by Ordinance number 7914, 7936, and 7944 by including therein a route measure capacity for Baseco, Toda as amended. Meron pong minumungkahi ang punong mayorya na aprobahan na po sa pangalawang pagbasa ang nasabing ordinansa bilang naamyandahan. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Muli, kinikilala ng APAG ang kagalang-galang Konsehal Monyo Pangco. Papasalamat po ako sa pag-aproba nitong ordinansan to at minamanifest ko na isama lahat yung nag-present ngayon at this moment. Yun lang po. As principal authors. Thank you. Maraming salamat. Konsehal Monyo Pangco. Ginoong Kalihim, pakitandaan po ang manifesto ni Konsehal Monyo Pangco. Ginoong Tagapangulo, 1 minutong pagpapaliban. 1 minutong pagpapahinga. Pinagpapatuloy muli ang pagpupulong. Nasa atin po muli ang isang ordinansa expressly repealing Ordinance number 7966, otherwise known as an ordinance further amending Section 2-A of Ordinance numbers 7914, 7928, 7936, and 7944 by including therein the tricycle terminal of the Baseco, Divisoria, Intramuros Tricycle Operators Association, Inc., Baseco, Toda, and Section 2 of Ordinance number 7871 as amended by Ordinance numbers 7914, 7936, and 7944 by including therein a route measure capacity for Baseco, Toda, pangunahing may akda, kagalang-galang Raimundo Aryo Pangco, Ricardo Boy A. Isip Jr., Chare B. Reyes Ortega, at Roberto Bobby S. Espiritu II. Minumungkahi ko po na ipagpatibay sa ikatlo at huling pagbasa at ilathala sa mga pahayagan ang nasabing ordinansa. Meron pong minumungkayan po ng mayorya na aprobahan na po ang nasabing ordinansa sa huling sa pangatlo at huling pagbasa at mailathala sa lahat sa pahayagan ang nasabing ordinansa. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Ginoong Tagapangulo, wala na po tayong tatalakayin. Minumungkahi ko po na pairalin muli ang mga alituntunin, panuntunan ng ating kapulungan. Minumungkahi po ng punong mayorya na ipairal muli ang alituntunin sa ating pagpupulong. Meron po bang
tumututol sapagkat wala pinagtitibay. Minumungkahi ko po na tapusin na po natin ang pulong sa araw na ito. Ang aga po natin ngayong natapos Minumungkahi po ng punong mayorya na tapusin na po o itindig ang pagpupulong. Meron po bang hindi sumasangayon sa motion ng punong mayorya? Kung wala na po, itinitindig na po ang pagpupulong. Binabati po natin ang mga ligayang kaarawan, kagalang-galang, Mayle at Chensa. At salamat po sa inyong binigay na tsokolate at pagkain. Happy birthday, maligayang kaarawan. Kagalang-galang, Konsyala Mayle Atienza. Good morning. Pakodak po tayo. Pero mga kasama, panatilihin po natin ang pagsunod sa ating kasuotan tuwing tayo po ay magse-session. At mga kasama, pwede po ba panatilihin din po natin ang hindi pagkain dito sa loob ng session hall. Pagka kayo po ay nagugutom na, baka pwede po tayo doon kumain sa may ating likod na maliit na kwarto dyan. At nice natin na i-welcome ang kagalang-galang na dating konsehal, Peter Ong, mula sa 1 Distrito. O mga kasama, yung mga miyembro ng APRO at Vice Chairman, meron po kayong committee hearing ngayon, hapon. Si-attend po tayo.